Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po natin, magkomentuhan na po tayo, komentuhan na po natin. Ito po si Atty. Topacio, ang kanya po mga banat, mga tambay. Ang banat niya po kay Auntie Claire at ang banat niya po dito po sa grupo ni Laila de Lima na napakahilig daw po sa saging na saba. Ayon po kay Atty. Topacio. At syempre po ang mga niluluto po nila na issue dito sa sa ating Vice President Sara Duterte. Pakinggan na po natin si Atty. Topacio. Para maproteksyonan sila. Tignan niyo yung pinagsasabi nitong si Madriaga, no? Na ginagamit na naman nila na pinuntahan na ni Laila de Lima sa kulungan upang dalhan ng saba. Saba talaga. Siyempre, di ba, pagdadalaw ka sa kulungan, may pasalubong. Di ba? Kita mo naman, Wala na. Unang-una, may sinasabi siya 1 bilyon piso sa isang super grandia daw. Imposible. Talaga. Mga ganyan eh. Ganyang kalaki ang 1 milyon. Ganyang kalaki. Siguro mga mahaba-haba ng, sabihin natin, 14 inches. Ang haba. Yung pagka Dami ng binalot pera, mo. Ang 1 billion is 1,000 ganon. 1,000 Na dami na 1 million ang 1 bilyon. 1,000, 1 bilyon. Grabe. Na ganong kalaki. Sa ilalagay Paano mo ilalagay yon? Impossible. Physically impossible. Na hindi makikita. Oo. Pagkatapos, ano ba sinabi nito si Madriaga? Si Mans Carpio daw, o kaya si Sara Duterte, personal! Wow. Na nagmamanage yung logistics ng Shabu. Kung saan padadala, kailangan mo bang gawin yun? Kalokohan yun eh. Kalokohan yun. Walang mayor siya si Sara noon, di ba? Mayor. Abogado rin yung kanyang asawa. Sister niya. Sila mismo, Grabe. nagdi-distribute na siya. Personal, kalokohan yun. O, di ba? Halatang-halata ng mga attorney. Kahit mga estudyante, alam nila yan eh. Number 3, kaya daw tumatanggap ng pera sa pogo, sa drugs, kasi lalaban sa 2022 bilang Pangulo. Hindi po totoo yan. Hirap na hirap po kaming kumbinsihin si Sara na lumaban for president. Yes. In fact, hindi That lumaban. time, diba? Nag-vice president lang. Ayaw niyang lumaban. Maraming dahilan, hindi na relevant yon. But, noong time na sinabing nag-iipon ng pera para sa pagkapangulo, wala pong balak lumaban. Gusto lang mag-mayor. Kaming nag-uudyok na lumaban si Sara. Di ba meron kami nung Run Sara Run? Yes. Di ba? Opo. May mga ballers pa kami noon eh, Run Sara Run. Ngunit ayaw niya. Matagal bago na kumbinsi. At last minute, yung sinasabing nag-iipon, bakit ka mag-iipon para sa isang bagay na wala ka naman balak gawin? Yan. Last minute yun eh. Tama. Alam naman natin, pinag-unite lang sila para uniteam. Si BBM Opo. at saka si Sara. Last minute yan eh. Opo, totoo yun. Na nag-vice siya ni BBM. Yes. Di ba? Opo. Walang balak yan eh. Bakit mag-uipon kung walang balak? Di ba? Halimbawa ako, binata ako, ayoko naman magpakasal. Ba't ako mag-iipon para magpakasal? Wala ka naman plano. Sabihin mo, napikot ako, tapos na, di ba? Opo. Spur of the moment yun. Hindi ako nag-ipon doon. Pangatlo ha. Kung may balak man si Sara na lumaban for president, hindi niya kailangan mag-ipon ng maraming pera. Bakit? Equity of the incumbent. Ang ama niya, ang Pangulo. Tama. Correct. At that time, di ba? Opo. Nakaupo. Iyo Malacanang, mayor ka ng Davao, congressman yung mga kapatid mo. At kung ikaw ay lalaban, mag-anunsyo ka lang noon, panalo ka na as president, Correct. si Sara. Opo. Dadagsa na ang pera, hindi ka na kailangang manghingi, darating yan. Kusa. Oo, plus, hawak mo ang entire machinery ng government, hindi mo kailangang maraming pera. Equity of the incumbent. Di ba? Opo. Bakit kailangan mo ng pera? Common sense eh. Kaya yung sinasabing, nag-ipon, pilyon, kinailangan kasi tatakbo, kalokohan yun. At saka di ba, na-expose, Opo. sabi classmate daw,
ni Madriaga, si Sara Duterte sa San Sebastian Yun nga. nung sa law. Anak ng teteng 12 years old pa lang pala si Sara noon. Nung nasa law school siya, yung Grabe na timeline. sila. Mahirap yatang pumasok sa law school ng 12 years old, ano? 12 years old, Ano kasi, grabe. Doogie Howser? Hindi nyo naabutan yung si Doogie Howser. Ngayon, okay. Sinasabi ng Malacanang ngayon na sila ay walang kinalaman. Tinatanggi nila. Nakakahiya kasi. Oo, di ba? Sabi ni Claire, hindi totoo yung sinasabi ni Topacio. Wala kaming kinalaman dyan. Teka, sino bang makikinabang kung si Sara Duterte ay mai-impeach? Kakasuhan nyo, di ba? Okay. Ang makikinabang siyempre ay si Pangulong Marcos na mailalagay na niya kung sinong papalit sa kanya para hindi siya ma-prosecute sa katakot-takot na ginawa niyang anomalya habang siya ay nakaupo. Tama. Kasi ang gustong mangyari ngayon ng administrasyon na ito ay yung pumalit ay tao rin nila. Tama. Parang si Boying Remulla. Para ombudsman, hawak nila. Yung susunod ng presidente, hawak nila. Para maproteksyonan sila. Okay. Yan si Claire Castro kasi may attorney lang ang pangalan niyan. Parang hindi totoong abogado eh. Eto ang sasabihin ko. In criminal law, mayroong principle na kung sinong makikinabang sa krimen, siya ang presumed na gumawa ng krimen. Kung sino makikinabang. O, halimbawa, may mag-asawa. Niloloko siya nung asawa niyang babae. May kalaguyo na ibang lalaki. Pinatay yung lalaki. Sino bang makikinabang? Sino bang may motibo? Di ba yung asawa? Oh, magiging suspect siya ngayon. No, di ba? Oh, di ba? Oh. Ganun po ang criminal law na absent yata si Claire Castro noong tinuro yon sa law school. Baka mahilig siyang magbulakbol or law school ng One Ball University ang pinakita niya. So, Dapat i-clear nyo yan. I-clear oo, dapat kaya yan. walang maniniwala, sabi nga nila, ikwento mo sa pagong. Yang sinasabi niyong wala kayong kinalaman, sino bang mga nandiyan sa mga tao na nagdemanda? Di ba mga tao niyo yan? O, di ba mga kritiko yan ng mga Duterte? Kayo may gusto kay Claire Castro eh. Bakit ako? Kayo ang nangangampanya. Ginaya ka na nga ni dating COMELEC chairman eh. Sabi niya wag niyong alisin yan. Si Attorney Claire Castro kasi. Pag-usapan natin yan na bukas, yung kay Yan po mga tamay. Grabe po, di ba? Sino po makikinabang? Hindi po ba? Sila po. Dahil kung matatanggal po si BP, sino po ang makikinabang? At sino po mag-a-appoint ng bagong presidente? Bagong vice president? Kung ma-impeach nila, di ba sila? Sila po makikinabang. At yung sinasabing ka-classmate daw po sa law school, ibang klase, no? 12 years old pa lang si Sara. Talagang puro kasinungalingan po ang kanilang pinakakalat. At eto po mga tambay, yung sinasabi po na nagpunta raw po at dinalaw daw po sa kulungan. Ito pong si Madriaga. Ayon mismo sa kanyang attorney, si abogado po niya, ay hindi naman daw po nagkita at nagkausap. At alam po ba ni Madriaga kung sino pakay kung halimbawa pumunta man ang Vice President doon? Bakit? Pwede naman puntahan at kausapin ng Vice President. Lahat. Hindi po ba? Lahat po ng kulungan ay pwede po niya kausapin ang mga head dyan o sinasabing mga officer. Hindi po ba? At ano po sabi po dyan? Ito po mismo ang sinabi po ng abogado ni sa Attorney Palad, mga tamay, na hindi po nagkausap at hindi po nagkikita. Ito po, tingnan po natin yung kanyang maiksing pahayag, mga kabayan. Doon umano ng mga po. Pinausap po ba si Madriaga ni VP Sara? Ang alam ko po hindi Or sila one of her nagkausap. representatives? Alam ko hindi sila nagkausap dahil hindi bumaba si Caramel, hindi ko siya bumaba. Or so last time they talked, si Madriaga and VP Sara, when was the last time that they met or talked? Ah, wala ko po hindi sila nagkausap. Wala ko po hindi sila nagkausap. Dahil hindi bumaba si Caramel, hindi ko siya bumaba. Or so last time they talked, si Madriaga and VP Sara, when was the last time that they met or talked? Wala ko po hindi sila kausap. Never na sinabi ni Caramel na nagkausap sila. Pinausap po ba si Madriaga ni VP Sara? Ang alam ko po hindi Or sila one of her nagkausap. representatives? Alam ko hindi sila nagkausap dahil hindi bumaba si Caramel, hindi ko siya bumaba. Or so last time they talked, si Madriaga and VP Sara, when was the last time that they met or talked?
Wala ko sa usap. Never na sinabi ni Caramel na nakausap sila. So, Meeting kami kinausap ron. po ba si Madriaga? Nakita niyo po mga tambay, never po nagkakausap at nagkikita po si Vice President at yung sinasabing si Madriaga, mga kabayan. Nakita niyo po, mismo sa abogado na po na si Palad, mga kabayan, ang nagsabi. Ayon daw po yan sa kliyente niya. Pero, yung sinasabi nga ni Atty. Topacio, mga tambay, dito po sa dalawang ito, kay Sabah, dumalaw daw po at nakipag-usap ng matagal, mga kababayan. Ito pong si Laila de Lima na nagdala raw po ng pinagdalan pa ng saging na Sabah si Madriaga sa kulungan, mga tambay. At yung kanila po mga ginagawa pong pagbibintang, lalong-lalo daw po yung 1 bilyon. Yun na, hinalimbawa na po yan ni Atty. Topacio. Napakahirap magkasya sa banyon. Di ba? Dahil sinasabi niya kung ilang inches, di ba? Ilang maleta po yun na ilalagay mo. Ay ba, hindi nga naman kakasya. Napakaraming maleta noon. Hindi po ba? Unbelievable. At sinasabing sa pulburon, mga bayan, mismo, ang nagdi-deliver, ang Manscarpio, nung panahon po ng Mayor si Inday, dahil daw po nag-iipon ng pondo para tumakbo na presidente. Biruin mo yung Mayor, mga bayan, tapos yung asawa mo, abogado, nagdi-deliver. Unbelievable. Katarantaduhan nga naman ang mga pinagagawa nito. Dahil sanay na sanay po silang gumawa ng ganyang kagaguhan at katarantaduhan at gawa-gawang ebidensya, gawa-gawang testigo, at gawa-gawang issue. Mga bayan, sanay na sanay po ang mga makakaliwa sa ganyan. Dahil sanay na sanay po silang gumawa ng kademonyuhan umano. At sanay na sanay po sa kasinungalingan ang mga hayop na yan umano. Hindi po ba? Nakita niyo po, mga kabayan, na kawalang hiyaan, mga kabayan. 12 years old, magkaklase na sa law school. Hindi po ba? At hindi nakikita. Ganyan po katindi yan. At yung sinasabi nga po na nagagamit ang pera para mag-ipon, tumakbong presidente, tama po si Atty. Topacio. Hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Kailangan mo mag-ipon ng pera. Ang tatay mo, Pangulo, nasa iyo lahat ang mga makinarya at napakataas ng approval at trust rating sa Pilipino ng tatay mo, 80+. Magmula nung umupo, hindi bumaba ng 20% ang kanyang approval at trust rating. Hindi po katulad ng nakaupo ngayon. Sad-sad. Pati ekonomiya kasama po sa kanyang approval at trust rating. Sad-sad pababa. Hindi po ba? Lahat ng makinarya nasa kanila. Magsabi lang si Sara na tumakbong presidente noong 2022. Pati nga sila Atty. Topacio, di ba? Nagkukonbinse na Sara Ran. Hindi lang po si Topacio, pati po si Kamanong. Ay gusto pong tumakbong presidente si BP Sara. Kaya lang po, walang nakakumbinse pati ang kanyang ama. Maliban lang po dito kay Senadora Amy Marcos na nabudol pa siya ng pamilya Marcos. Hindi po ba nabudol pa siya? Yung sinamahan niya na pamilya ay nakabudol pa sa kanya at pinababagsak pa silang pilit. Hindi po ba? Kaya nga yung pagpapabagsak sa ating Vice President, sila po makikinabang. Sila. Yung ginagawa po nila de Lima, yung grupo nila de Lima na ginagamit si Madriaga, isa lang po ang makikinabang yan. Isa lang po, nangunguna po yung nasa taas. At lahat po sila ay makikinabang. Dahil pag napabagsak nila si BP Sara, puro kaalyado na po nila. Tapos na po, wala na pong problema ang kaso, nakakaharapin po nilang lahat. Lalong-lalo po si Bongit. Isang damukal nakakaharaping kaso po yan. Napakarami po yan, kasama po ang pagiging bendalo umano. Lalong-lalo po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, lalong-lalo po yan. Napakatindi po yan. Mga kababayan, walang due process yan. Kaya nga po sinasabi na Atty. Topacio, kailangan ng mga kakampi nila ay manatili. Puro sila. Pati ang ombudsman, DOJ, lahat. Hindi po ba? Ay sana naman ay hindi mangyari po yan, mga kababayan. Yung mga ganyang isipin at gusto ng mga ideas ng masasamang tao sa ating bansa ay hindi po sana magtagumpayan, mga kababayan. At syempre po, ayan po, binanatan niya po si Auntie Claire.
para daw pong hindi abogado. Absent daw po. Baka daw po doon nag-aral sa Wambol University. Doon yata nag-aral ng law sa Wambol University. Kaya nga sinasabi ni Topacio, pambihira. Pagka pinag-aralan niya sa criminal law, sino maikinabang? Kaya nga hinalimbawa ni Atty. Topacio yung mag-asawa, di ba? Pagka pinatsugi mo ang asawa mo, sino po ang maikinabang? Hindi po ba? At sino po ang suspect? Hindi ba? Sino maikinabang at sino po ang suspect? Hindi po ba? Di ba ang prime suspect? Yung mismo, unang-una. Sino po? Yung asawa. Ganon din po sa pamahalaan. Sino po ang magiging suspect habang pinababagsak mo ang pamilya Duterte? Sino po makikinabang? Hindi po ba? At kaninong asset ang ginagamit? Yun ang tanong. Kaninong asset at sino pumipirma nung pera para gamitin po pondo sa pinababagsak nila? Kailangan po kasi pera yan eh. Saan manggagaling? Hindi po ba? At sino makikinabang? Kaya nga po sinasabi niya, itong si Auntie Claire na tinatawag na garbage in, garbage out ng ating Vice President ay nag-aral ito sa Wambol University at absent nung tinuturo yung natutunan ni Atty. Topacio, mga kabayan. Hindi niya natutunan yung natutunan ni Atty. Topacio, mga kabayan, sa pag-aaral po ng batas. Ganyan po katindi itong dalawang ito. At parehas naman po abogado yan eh. Abogado rin po si Laila de Lima. Abogado rin po si Castro. Kaya lang, yung kanilang pagiging abogado ay galing po yata sa Wambol University, kung saan po nagtapos yung isang senador na nahandyan po at naging Senate President pa po yata sa Wambol University na tinatawag ni Atty. Topacio. Kaya po, napakaganda po mga tambay at hindi naman po talaga kapanipaniwala. Paano paniniwalaan yung issue na sinasabi po nga itanong mo sa pagong? Pagong na lang. At yung sinasabi nga ni Atty. Topacio dyan, di ba? Mga ano lang po yan, garbage, basura, recycle. Yung mga recycle, mga itanong mo sa pagong yan, mga tambay, recycle, basura ang ginagawa nila sa Vice President dahil nga takot sila. Takot na takot silang makabalik ang Duterte dahil lahat po sila ay may mga bagahe. May mga bagahe, issue ng korupsyon. Hindi nila magugustuhan, lalong-lalo po si Bonget at ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang pinsan. Hindi nila magugustuhan makaupo si BP Sara dahil patong-patong na investigasyon at kaso at pagsasauli ng pera ng taong bayan pagka sila ay napatunayang mga magnanakaw ng pera ng bayan. Lalong-lalo po yung ginto na pinakailaman po nila. 27 toneladang ginto po yan umano. Saan kaya yan napunta? Hindi po ba? At yung pinakailaman nilang pera sa PhilHealth, napakarami po yan. Hindi po ba? Mga kababayan, pati po ang sins tax na dapat ay sa PhilHealth, pinakailaman din po nila. Yata, hindi po ba? At pati po ang budgeting sa pagbabudget, napakarami pang insertion, mga kababayan. At naisisingit na hindi po maipaliwanag at kailangan po yung imbestigahan ng Vice President Sara Duterte pag siya na po ang Pangulo. Yan po mga kababayan. Thank you po kay Atty. Topacio. Malinaw na malinaw at maliwanag po sa sabaw ng pusit ang sinabi po ni Atty. Topacio. Dito po, hindi po siya naniniwala na hindi po sangkot at hindi po ang makikinabang nito ay si Bonget, mga kababayan. Malabo po sa sabaw ng pusit, mga kababayan, na sinasabi po ng palasyo na wala silang kinalaman dito po sa ginagawa po nila De Lima na mahilig daw po sa saging na saba. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, na subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo mga kabayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Eric Hershaw ng Canada, Bay Chichiyoko, Kingston, 123 na Hong Kong.
Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. GM Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, at si Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong buong sambahayanan at sa pamilya Duterte na lahat po sana tayo ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At syempre po mga kababayan, yung happy holidays po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. At syempre po sana po ay maging Pasko naman po araw-araw sa ating lahat mga kababayan. Thank you po. Bye-bye.